Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya Di po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng patong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, Siguro. basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, kagaya na nalalaman ninyo, mga mahal na taga-subaybay, na ang pangalan po ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at nakasulat po sa Biblia, Iglesia ni Cristo. At sana huwag magdaramdam yung ating mga kaibigan sumusubaybay, lalo sa hanin ng mga Katoliko. Basahin po ninyo ang buong Biblia from cover to cover. Wala po kayong mababasang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po kami nanunulig sa Sa argumentong ito ng mga ministro, sila si Bobby at si Mr. Michael Sandoval, kahit mga matalino, tulad ni Marcoleta, natangay pa sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa paggamit at pag-angkin nila sa mga talata sa Biblia, at di lang sa talata sa Biblia, kundi yung pang tinatawag na name game ng INC. At yun ang malaking problema. Ang pag-aangkin nila sa pangalan sa Roma 16:16 na sila daw ang tinutukoy dito. The problem of Manalos Church, Iglesia ni Cristo, is delusional when it comes the name. They can interpret the verse of Romans 16:16 just to mean that their church alone is referring in the Bible and to deceive or mislead the innocent Catholic. So, mga kapatid, beware of this INC name game deception. Pero alam nyo ba na may kinikilalang founder ng INC, founder ng INC. Di nila yan isinopubliko. Nagsulat ng aklat na ito at siya ay yumakap sa simbahang Katoliko. Tama ang sinabi ni Marcoleta na yung argumentong South China Sea, di naman ibig sabihin umano na iyo'y tumutukoy sa at pinag-ari sa China. Ganon din ang nagdala sa Iglesia ni Cristo, marami sila. Hindi iyan ibig sabihin na yun na ang Iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. Sang-ayon ako at tama ang argumento ni Senador Rodante Marcolita. Ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Ama. Kaya, mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo, kahit nakapangalan Iglesia ni Cristo, hindi yan pinag-aari ng ating Panginoon Kristo. Sino ba itong founder, kinikilalang tagapagtatag sa Iglesia ni Cristo na naging Katoliko at may revelasyon siya kahit ang dami na umanong nadala niya sa Iglesia na sumulpot lang sa 1914. Siguro ngayon lang ninyo ito na
pakinggan o napanood na may founder ng Iglesia ni Kristong naging Katoliko. Sino ba siya? Ito ang aklat at ibinunyag niya kung bakit siya yumakap sa simbahang Katoliko. Isa-isahin natin itong. Una, daming mga nadala talaga sa maling akala. No? Tandaan natin na minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Ang pagkadaya maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakadelikado pag madaya tayo. Madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Alam niyo ba na may isang ministro na kasama sa pagtatag sa Iglesia ni Cristo, kinikilalang tagapagtatag ng Iglesia ni Cristo, ang nagsulat ng aklat na ito, "Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo." Siya'y yumakap sa simbahang Katoliko at meron siyang mga iba't ibang revelasyon. Sa sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, sa pahina 11 nitong pasugong ito, napakalinaw ang sinabi sa naturang pasugo, mga kapatid, na ano daw, ito ang mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine. No? Way back on July 27, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Hoy Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. So, malinaw na sinabi sa kanilang Pasugo Magazine na si Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo. Pero hindi lang si Felix Manalo. Meron pa siyang mga kasama at ito ang SEC registration nila na makita natin. No, translation, United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office of Industrial Trademarks. About unipersonal corporation or society called the Iglesia ni Cristo. Ito mabasa natin, that the said applicant appears before this office and respectfully declares that said applicant is the founder and the present head of the society named Iglesia ni Cristo. Napansin niyo ba na ang Iglesia ni Cristo sa unang registration nila, mga kapatid, ay letter K, hindi pa letter C. No, una yan sa pagrehistro. Letter K, hindi letter C. Now ngayon, puntahan natin itong may akda nito at isang ministro. Siya, alam nyo ba, siya ay nasa cover pa ng Pasugo Magazine. Sino ba siya? Ito ang makita ninyo. Siya ay si Igmedio Zabala. Nasa cover pa ng Pasugo Magazine, Hunyo 1914. At sa aklat na ito, kaniyang inihayag kung bakit siya, at ang aklat na ito ay sa Katoliko itong aklat, mga kapatid, pero batay sa salaysay ni kapatid na Igmedio Zabala at isinulat ni F.C. Borlongan. May nihil obstat ito at may imprimatur. Ito ang makita ninyo. May nihil obstat ni E.G. Casas, Censor Deputados, imprimatur ni Jose Jovellanos, mga kapatid. Now, ano po ba ang pahayag ni Igmedio Zabala? Una,
ating tingnan sa pahina 1 nitong aklat na ito na ang pamagat, Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Kristo. Ito po ang kaniyang salaysay sa naturang aklat, mga kapatid, na mabasa natin. Ito po ang kaniyang sabi sa pahina 1. Sa loob ng may 21 taon, ako'y naging kasapi 15 taon. Nito'y sa pagiging ministro sa Iglesia ni Kristo sa ilalim ni Ginoong Felix Manalo. Dahil sa mahabang panahong ginugol sa matinding pagod sa pinuhunan ko sa pagpalaganap ng iglesyang ito, ako'y ibinilang ng Encyclopedia of the Philippines sa mga nagtatag nito. Kabilang siya, ibinilang siya sa nagtatag. Ayon sa nabanggit sa aklat ni Zoilo Galang, Volume 10, 1936 edition, pahina 432-433. Ang Iglesia ni Kristo ay itinatag ni Ginoong Felix Manalo sa Punta Santa Ana, Maynila noong 1914. Idinagdag ng palathala ni Ginoong Manalo sa aklat na ang Diyos ay humirang din ng iba pang mga lalaki na nakakatulong niya, tumutukoy kay Ginoong Manalo, sa pagpalaganap ng lahat ng nais niyang ipatupad. Ang mga henerang ay sina Jacinto Casanova, Teodoro Santiago, Santiago Lopez, Maximo Valenzuela, Bernardo Torla, Benito Sombelio, Raimundo Mansilungan, Felix Pineda, Feliciano Gonzales, Egmedio Sabala, Julio de la Rosa, Mariano Castro, Andres Toker, Francisco Abalos, Ropino Dula, Simeon Tabano, Norberto Cruz, at Eugenio Cortez. Yon ang mabasa natin sa aklat na ito, mga kapatid, na kabilang si Egmedio Sabala sa kinikilalang founder, nagtatag sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. So, ngayon, ang tanong, ito bang kinikilalang isa sa mga nagtatag dahil tinatawag daw umano na magiging katulong ni Felix Manalo, siya ba ay nanatili sa iglesia? Tuloy natin ang pagbasa sa pahina 1 nitong aklat na itong Ako'y naging ministro ng Iglesia ni Kristo. Ito po ang ating mabasa. Dito pa lamang ay nais ko nang ipagtapat na hindi ang Diyos ang humirang sa aming 18 ministrong na katulong ni Ginoong Manalo. Sa katunayan, anumang oras ay naiaalis ni Ginoong Manalo ang sino man sa amin. Siya ang nagturo sa amin kung ano ang ituturo namin. Yun ang nasa pahina 1 ng naturang aklat, mga kapatid. Ngayon, ano ba ang revelasyon ni Ginoong Egmedio Sabala na dating ministro at kinikilalang
founder ng Iglesia ni Kristong tatag din ni Felix Manalo. Ito ating basahin sa pahina 6, mga kapatid, sa kaniyang aklat na nasa ating kamay ngayon. Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang nakasulat sa naturang aklat na mabasa natin sa pahina 6. Lubhang marami ang naaakit. Lubhang marami ang naaakit ko. At limpak-limpak na salapi ang naipasok ko sa Iglesia ni Cristo. Kaya't lalong naging kapalagay ang loob ko ni Ginoong Manalo. Maraming mga aral ang binalangkas namin. Datapuat, marami rin naman ang binabago hanggang nagkaroon ako ng mga alinlangan. Nakasaksi rin ako ng mga pangyayaring paniwalaan dili sa buhay ni Ginoong Manalo at sa ilang ministro. Yon ang sabi niya sa pahina 6. At dagdag pa niya, ito ang mabasa natin sa pahina 6 pa rin, na sinabi ni Ginoong Egmedio Zabala, isa sa mga taga-pagtatag. Ang mga alinlangan ko'y tumutukoy sa pagiging anghel ni Manalo, sa mga aral na pinagbago-bago at sa mga gawaing kahiya-hiya sa harap ng Diyos at ng mga tao. Kami ni Ginoong Manalo ay nagkaroon pa ng samaan ng loob at noong 1941, ako'y lumayas sa piling niya. So, hindi siya tiwalag. Siya ay kusang lumayas. Isa sa mga founder, ha? Oo. Pero, kusang lumayas. So, bakit? Hiniwalayan niya ang Iglesia ni Cristo, kung saan siya isa sa kabilang na kinikilalang tagapagtatag nito. Ano po ba ang dahilan? Sisilipin natin sa pahina 7 kung ano ang pahayag ni Mr. Egmedio Zabala dito sa pahina 7 ng naturang aklat, mga kapatid. Ito ang ating mabasa. Isang gabing matahimik, tinitingnan ko ang aking sipi ng Biblia. Natunghayan ko sa unang buklat ang kabanatang 15 at talatang 1:5 ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ako ang tunay na maging masinatili kayo sa akin at ako ay sa inyo. Kung paanong ang sanga ay hindi maaring magbubunga ng kanyang sarili hanggat hindi mananatili sa baging. Hindi rin kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang baging, kayo ang mga sanga. Isang liwanag na sa langit lamang ang makapagdudulot ng suminay sa isip ko at naitanong ko sa aking sarili. Ang mga iglesyang kayang kahapon lamang lumitaw ay pinasimulan lamang ng tao ay kaugnay pa rin kay Kristo. Si Jesucristo, tulad ng nalalaman ko, ay nagtatag ng iisang iglesia. Hindi maaaring pareho ng kaniyang relihiyon ang relihiyong itinatag lamang ng tao. Kailangan kung gayon,
nasuriin ko ang mga iglesia at hanapin ko kung alin sa kanila ang kaugnay ni Kristo. Tiyak ng hindi yaong kay Ginoong Manalong Iglesia ang kaugnay ni Kristo, sapagkat kilala ko si Ginoong Manalo at ako'y isa sa mga nagtatag nito. Hindi rin yaong mga napasukan kong pawang tatag din ng tao. Patuloy natin sa pahina 7 pa rin. Gayon, ang pangangatweran ko ng gabing yaon noong 1953, nakatagpo ko si Ginoong Amadeo Hilario ng Malabon, Rizal. So, may nakipagkita siya doon sa Malabon, Rizal. At ano ang resulta? Ituloy natin sa aklat na ito sa pahina 8, mga kapatid. Ito ang pahayag ni Egmedio Sabala. Pinaliwanagan niya ako tungkol sa relihiyong aking kinagisnan. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makipag-usap kina Padre Francisco Avendaño, si Fereno Leonen at Laureano Caueli. Sa tulong ng kanilang paliwanag at panalangin, natutuhan kong unti-unti ang tunay na mga aral at gawain ng Iglesia Katolika. Napaghulo ko rin na ang mga iniaral ko pala sa loob ng Iglesia ni Kristo ay pawang pagbibintang at pagbabatikos lamang sa Iglesia Katolika. Ako ay nagtrabaho sa Tarlac na doon binibinyagan ang lahat ng aking mga anak at nagpakasal kami nang may bahay ko sa harap ni Padre Santiago Guanlao ng Tarlac. So dito, isa sa mga founders ng Iglesia ni Cristo na si Egmedio Sabala, nagpabinyag, hindi lang siya, kundi pati na ang buong pamilya niya. Nagpabinyag at nagpakasal. Ituloy natin sa pahina 8. Ito ang kaniyang pahayag, mga kapatid. Ngayon ay nabubuhay na ako ng tahimik. Hinahangad ko naman na makapaliwanag sa iba kong mga kababayang naliligaw ng landas. Tuwing may pagkakataon, ako'y di mag-aatubiling maghayag ng aking buhay sa piling ni Ginoong Manalo at magbunyag ng mga kamaliang nananaig pa sa kahabag-habag at walang malay na mga kaanib ng Iglesia ni Kristo. Yon. So, nabinyagan siya sa Simbahang Katoliko, nakasal sila sa Simbahang Katoliko, at ano naman ang kaniyang revelasyon kaugnay diyan? Babasahin natin sa pahina 50. Sa aklat na ito, mga kapatid, ako'y ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang ating mabasa. Kung tayo'y may suliranin sa paggawa ng bahay, lumapit kayo sa inhenyero o sa karpentero. Kung sa batas, sa abogado. Kung sakit sa katawan, sa manggagamot. Kung sa damit, sa sastre o sa modista. Kung sa relihiyon
o sa moral ang ating suliranin, makatuwerang sa pare o sa sino mang nag-aaral tungkol dito ang ating sangguniin. Ito pa ang dagdag niya. Kaya ang panawagan ko'y huwag kayong basta-bastang maniniwala sa mga biglang sipot na mga ngaral. Katawa-tawa ang labas ninyo. Kung ang isang barbero, empleyado sa opisina, musikero, kotsero, at sastre, kayo hahatol tungkol sa bagay ng relihiyon at moral. At kung ipinagdangalan naman ninyo ang inyong pagkakatoliko, hindi kayo ang unang sisira sa inyong pananampalataya. Kadalasan, marami sa atin ang pintas lamang ng pintas datapuat. Wala naman tayong nagawang mabuti sa ating sarili at sa kapwa. Kaya ang payo ko ay tumupad kayo sa inyong pagkakatoliko. Kung may alinlangan kayo sa pare o sa sinumang nag-aaral na katoliko, kayo magsangguni. Yon ang kaniyang sabi. At ito pa, tuloy natin. Inaasahan kong kayo na mga katoliko ang magiging halimbawa ko, sapagkat ako ngayoy lamang naliwanagan. Sama-sama tayong mag-aral sa ating pananampalataya at huwag tayong magpabaya sa ating tungkulin. Alalahanin natin ang mga iglesia ni Manalo at iba't ibang sikta ay nakakaakit lamang doon sa mga Katolikong wala mang muwang at hindi pa tumupad sa tungkulin kahit sa pagsisimba man lamang kung linggo. At ito pa ang kaniyang payo. Mahalin natin ang ating pananampalataya sapagkat lilipas ang dunong, ang ganda, ang yaman, tayo na rin ay mamamatay. Ang pananampalataya lamang natin ang makapaghahatid sa atin sa wastong pamumuhay at magandang kamatayan. Pagpalain nawa tayo palagi ng Panginoon at ng mahal na Birhen. See? Itong aklat na ito, napakaganda mga kapatid. Pero ayaw nila itong maisa publiko. Dahil, imagine, isa sa nagtatag ng Iglesia ni Cristo, isa sa nagtatag ng Iglesia ni Cristo, ngayon, Katoliko pala. Oh. At may payo siya. Pag-aralan natin ang ating pananampalataya. Nemo that could non habit. Hindi tayo makapagbigay sa mga bagay na wala sa atin. Mga kapatid, sa mga nagsubaybay ngayon, ang katesismo dapat magsimula sa loob ng ating tahanan. Para yung ating mga kabataan, ating mga anak, mga apo, ay di madala nitong mga siktang sumulpot at nag-aangkin lamang na sila'y tunay. Imagine, dagdag pa sa kanilang pag-angkin, di ba? Mga aklat Katoliko, pinagputol-putol. Nauna na